Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Naging malawakan ang pambabatikos ngayon sa Senado hinggil sa ginawa ng 19 na mga senador na bumoto upang i-archive ang articles of impeachment ni VP Sara Duterte. 5 lamang sa mga senador ang nag-no at nanindigan sa motion for table na naglalayong antayin muna ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives sa Supreme Court pagkatapos na naglabas ang kataas-taasang hukuman ng desisyon na unconstitutional at null and void ang fourth impeachment laban kay VP Sara Duterte. Marami ngayon ang galit at nananawagan na dapat nang i-abolish na lamang ang Senado dahil di umano sa lantaran nilang pagpanig sa na-dismiss ang nasabing impeachment. Samantala, Escudero ay nanganganib na tatanggalin na sa pagiging Senate President sa Senado. Sisimula na di umano ang investigasyon hinggil sa budget insertion na nangyari kung saan dawit si Escudero at Senator Villanueva sa 142.7 billion pesos na insertion sa national budget ng 2025 noong bicameral conference. Ayon pa sa balita ay galit di umano si PBBM kay Escudero at nag-utos na itong imbestigahan kaagad ang ginawang insertion upang mapanagot ang sinumang mapapatunayan na lumabag dito kahit ito pa ay mga congressmen o mga senador. Mukhang hindi na mapipigilan ang pagkakaladkad ng mga pangalan ng mga senador tulad ni Escudero at Villanueva at iba pang mga congressmen na may kinalaman sa isyong ito. Samantala, sa nangyaring butuhan at pagpabor ng mga senador at ni Escudero na wag nang ituloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte ay tila nagdududa ngayon ang mga netizens na tila tinatakpan ni Escudero si VP Sara Duterte dahil baka madawit ito kung sakaling matuloy ang impeachment ng Vice Presidente. Ang dapat na in-archive o i-archive ang Senado. I-archive na natin ang Senado. BRB Construction. I-archive na natin ang Senado. Nung una, kapag pinag-uusapan ang pag-abolish ng Senado, medyo pa ako. Sabi ko, hindi. Natin? Kailangan natin ng Senado kasi check and balance yan. Pero ngayon, wala. Kabunyog Jesse Garino. Nakakadismaya na itong Senadong ito. Unang-una, sa komposisyon pa lang ng Senadong ito, nakakasuka na. Imagine nyo naman yan. Tingnan nyo yung mga nandyan sa picture. Si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Cayetano. Isama mo pa dyan sila Padilla, Bongo. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka. Nakakasuka na nga, ang kanila pang mga ginagawa, lalong nakakasuka. Ang ginawa nila ngayon, mga kabunyog, nakakagalit sa sambayan ng Pilipino. Kaya sa totoo lang, kung may dapat mang i-archive, hindi yung impeachment ni Sara. Ang dapat na i-archive itong Senado. Walang silbi itong Senadong ito eh. Sabi dito, may nag-send sa akin, ni Kumi RJ Garcia. Sabi ni RJ Garcia, forthwith. I-archive na daw natin ang Senado. Forthwith. Mga kabunyog, mga kababayan. Higot nga muna ako ng mainit na kape. Actually, ang gusto sana ni Marcoleta, i-dismiss. Okay? I-dismiss. Maalala natin noong June 9 o June 10 ba yun? Si Bato rin noon ang nag-motion to dismiss. Noong pang June, talagang gusto nang i-dismiss ng kampo ng Duterte ang impeachment. June 9 yon. Pero, nandiyan na naman si Cayetano, sabi ni Cayetano, huwag mo nang dismiss. Remand. Yun ang pinagbutuhan nila, remand. So, ang boto noon, 18 yata yun. 18.5. Remand. Ngayon na naman, motion to dismiss na naman si Marcoleta para hindi na naman masyadong pangit kinggan o ang samang pakinggan na motion to dismiss
ginawa na naman nila archive. Archive man yan o dismiss, dismissal yan. Ang malinaw dyan, dismissal yan, yung archive. Ha? Pag sinabi mong archive, oh, ayan, ano na yan, itabi na yan, itabi na yan, dyan na yan. Di ba? Pag sinabi mong archive, itabi mo na. Oh, yan yung yan yung ibig sabihin ng archive. Nagsisikap pa sana sila, yung minority, sila Tito Soto, sila Lacson, sila Kiko, si Bam, si Risa, nagsisikap pa sana kahit papano na makumbinsi ang mga senador na wag nating i-dismiss, wag nating i-dismiss ang impeachment. I-ano lang muna natin, i-table. Ibig sabihin, nandyan lang yan. Pag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, yung final na talaga, kasi may motion for reconsideration, o di saka na lang natin yan uli pag-usapan. Parang ano lang muna, wag munang desisyonan. I-table lang. Yun ang motion ni Soto. Pero kahit yun ayaw nila, kahit yung motion na yun ayaw nila. Tama naman yung punto ni Soto eh. Wag na muna natin ngayong pagdesisyonan kasi may motion for reconsideration. I-table lang muna natin. I-table lang. Ngayon, kapag ang ginawa mo i-table yan, nababiolate mo ba yung desisyon ng Korte Suprema? Hindi. Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. So pag sinabi mong immediately executory, halimbawa, liwag ka munang gumawa ng anumang hakbang na hindi susunod sa desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Ang una sanang gusto nila, Senadora Risa, ituloy ang trial. Ayaw nila. Okay. Okay, di wag nating ituloy ang trial, pero wag na muna nating desisyonan yan. I-table lang muna. I-table. Pagka lumabas na yung final na desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration, saka uli natin yung pag-usapan. Mali ba yun? Tama yun eh. Tama yun. Yun ang may sense na motion eh. Pero talagang desisyonado na silang patayin na ang impeachment. Desisyonado na sila. Bakit? Pinaliwanag ko na yan. Malamang yan ang gagamitin na rason ng Supreme Court. Malamang yan ang gagamitin na rason ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Ang gagamitin na rason ng Supreme Court, moot and academic na pag-usapan ang impeachment kasi inarchive na. O ibig sabihin ng inarchive, dinismiss na ng Senado. So ano pang impeachment ang pag-uusapan? Wala na. So, kumbaga, ganito ang tulungan ng Korte Suprema at ng Senado. Magsesesyon ang Senado July 28 at July 29. Pag July 29, magsesesyon ang Senado kung anong gagawin sa impeachment. Ang ginawa ng Korte Suprema, bago pa ang July 28 or 29, actually July 25, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema kahit kababaha pa lang ng Metro Manila, kahit ang lakas ng ulan. Minadali ng Korte Suprema, naglabas ng desisyon. Yun ang naging dahilan ng Senado para i-archive, i-dismiss ang impeachment. Yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon naman, mayroon na namang desisyon mayroon na namang motion for reconsideration. Ang gagamitin na namang dahilan ng Korte Suprema para i-dismiss ang motion for reconsideration o i-deny ay itong moot and academic na kasi inarchive na or dinismiss na ng Senado. Nakuha natin mga kabunyog, mga kababayan? Kasi kung wala namang ganong plano or intensyon ang Senado, pa na maghintay ka? Ano ba naman kung maghintay ka sa Korte Suprema? Hintayin muna natin ang Korte Suprema kasi may motion for reconsideration. Habang inihintay mo yun, wala ka namang gagawin. Okay lang yun. Okay lang yun. Basta't ang importante, hindi papatay ang impeachment. Kasi hindi mo naman inarchive, hindi mo dinismiss, enable mo lang. Dito hindi. Talagang gusto nila patayin na eh. Ayaw na nilang tawagin ng motion to dismiss, so tinawag naman nila motion to archive.
Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, yan. Ang nakakalungkot dito, 5 senador lang ang may paninindigan. 5 senador lang. Si Kiko, si Bam at si Risa at si Toto at si Lacson. Pati nga yung mga sinasabi nating pwedeng sumama kila Risa, halimbawa si Loren Legarda, di ba? Sabi ni Loren Legarda, huwag tayong magmadali, premature pa yan. Pero sa bandang huli, yun, no? Sumama rin doon sa mayorya. Di ba? Si magkapatid na Tulfo, sabi nung magkapatid na Tulfo, ready na kami, mag-proceed ang trial. Pakinggan natin ang gusto ng taong bayan. Gawin natin ang gusto ng taong bayan. Ang taong bayan ay gusto ituloy ang impeachment. Anong ginawa nila ngayon? Sila Tulfo, sila Loren Legarda, wala. Sumama sila doon kila Marcoleta. Mga kabunyog, mga kababayan. Ganito, bakit nagmamadali ang Korte Suprema na desisyonan yung pag-declare na unconstitutional ng impeachment? Bakit hindi na nahintay ng Korte Suprema na gumulong lang ang impeachment? Gumulong lang ang impeachment. Bakit? Kasi kailangan ng Senado ng rason. Bakit nila dapat i-dismiss ang impeachment? Kailangan ng Senado ng rason eh. Hindi pwedeng ang rason nila yung mga one-year bar rule, hindi pwede yung mga bawal tumawid o crossover. Ano yon? Ayaw ng Senado na yon ang maging dahilan. Nakakahiya sa kanila kapag yun ang ginamit nilang dahilan. Kasi yan yung dahilan na ginamit ng mga defense team ni Duterte ni Sara. Hindi pwedeng yun ang gamitin nila para i-dismiss ang impeachment. Kaya kailangan ng Senado ng rason. Bakit nila i-dismiss ang impeachment? So ito ang pinakamagandang rason. Nagdesisyon na ang Korte Suprema, igalang natin yan. Yun ang pinakamagandang rason. So kinakailangan, bago yung SONA, ma-dismiss na ang impeachment. So anong ginawa? Nagmamadali ngayon ng Korte Suprema, minadali. Kahit nagbabaha ang Metro Manila. Kahit ilang araw lang, sabi nga, maraming ang nagkantsaw eh. Nakagawa ng 97 pages na desisyon si Senior Associate Justice Marvic Yunin. Bali, sinabi rin naman yan ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, minadali ang desisyon ng Korte Suprema para hindi mag-trial ang Senado. Kailangan ng Senado ng dahilan bakit hindi sila dapat mag-proceed sa trial. At ito na yon. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, July 25 pa lang, dineclare ng unconstitutional. Yun na yung dahilan sa Senado para hindi sila mag-convene bilang impeachment court, para hindi sila mag-proceed sa trial. At yun ang dahilan nila para patayin ang impeachment. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. Ngayon naman, nag-MR ang House sa Korte Suprema. Kailangan naman ngayon ng Korte Suprema ng dahilan. Ano ang dahilan ng Korte Suprema para patayin ang impeachment? Matibay yung mga argumento sa MR eh. Matibay ang argumento sa MR. So ang gagawin ng Korte Suprema, pwedeng hindi na nila itatouch yung issue sa hindi na nila itatouch yung issue doon. Ang itatouch na lang nila. Alam nyo, kapag nagre-resolve ang Korte Suprema ng kaso, ang una muna, standing of the parties. Yung standing ng mga parties, legal standing ng mga parties, locus standi. Okay, pasado doon sa standing. Pangalawa, yung ano pa ba ito? Moot and academic na ba ito o hindi? O dyan, pasok na yan. Pag sinabi ng Korte Supremang moot na ito. Bakit moot? Ay dinesisyon na ng Senado. Dinismiss, inarchive na. So ano pang pinag-uusapan nating impeachment? Wala na. So moot and academic. Ang rason ng Korte Suprema, yung pag-declare ng Senado na inarchive na nila. So, wala mga kabunyog, mga kababayan. Ang nangyaring ito ay malinaw na Sa tingin nyo ba, coincidence ba yun? Coincidence ba na ang Korte Suprema ay
dinesisyonan yung impeachment, yung kaso ng impeachment ni Sara, dinesisyonan bago mag-SONA ang presidente, bago mag-convene ang 20th Congress na Senado. Oh, coincidence ba 'yon? Pwede namang hindi gawin 'yon ng ng Korte Suprema na nagmamadali eh. Bakit? Napaaga. Ang bilis ng Korte Supremang dinesisyonan. Sinabi na yan ni retired Senior Associate Justice Carpio Adolfo Ascona. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice hindi pala Adolfo Ascona, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ayaw na kasi ng Korte Suprema na mag-convene pa ang Senado ng trial. So dapat bago mag-trial, i-declare ng unconstitutional. Yan ang malinaw dyan. So, ayan na. Ayan na, mga kabunyog, mga kababayan. Ang nakakalungkot dito sa nangyaring ito, wala na, mga kabunyog. Si Duterte, si Digong, nang masangkot sa maraming mga pagpatay, mga patayan, para sa kanya, wala, hindi niya iniisip na mapapanagot siya. Kasi kahit ang daming pinatay, wala yan. Yung mga batas-batas na yan sa Pilipinas, yung mga wala namang mga prosecutor na magpa-file sa kanya ng kaso. Wala namang korte na magliliti sa kanya. Kung lilitisin man siya, kaya niyang lusutan yan. Yan ang paniwala ni Duterte. Ano lamang ang hindi nila kinaya? ICC. ICC. Oh, 'di ba? O ngayon na naman kay Sara Duterte, wala. Para dito sa mga senador, para dito sa Korte Suprema, para sa kanila, ang pinag-uusapan na pera ng bayan diyan, na pinaniniwalaang nilustay ni Sara dahil napakaraming ebidensya, wala na yan. Okay lang yan. Okay na lang yan. Ang sabi nga ni Alan Peter Cayetano, kung ayaw nyo kay Sara Duterte, di talunin nyo sa election sa 2028, hindi yun. Hindi yun ang issue doon. Ang issue dito, dapat managot si Sara sa mga paglulustay niya ng pundo ng bayan. Pananagutan ito, pagpapanagot ito. Hindi ito usapin ng hindi makatakbo si Sara sa 2028. Kung yan man ang agenda nila Martin Romualdez, agenda nila yan. Pero sa taong bayan, ang gusto ng taong bayan, malaman ang katotohanan. At kung totoo nga na talagang nilustay ni Sara Duterte ang pundo ng bayan, pinaghirapan niya ng taong bayan, pinaghirapan niya ng mamamayan, dapat siyang managot yan. At ang panagot sa kanya, tanggalin siya sa pwesto. Yan yun. Yung sinabi ni Cayetano, kung gusto niyong maano si Sara, labanan niyo sa eleksyon sa 2028. Hindi yun. Ang pinag-uusapan dito, yung garapala na paggastos ng pera ng bayan. Yan ang gusto nating panagutin si Sara Duterte. ang yabang. Alam nyo kasi, ito kasing mga senador na to, sila Chis Escudero, para sa kanila, normal na sa kanila ang korupsyon. Normal na sa kanila ang korupsyon. Parang ganito yan. Bakit nyo pinapanagot si Sara? Lahat naman tayo dito magnanakaw o ganun. Kaya sa kanila, tayo lang kasi ang gustong panagutin si Sara. Tayo lang yon ang mamamayan. Pero sila na mga kurakot, sila na mga kurap, wala, normal na yan. Bakit bakit papanagutin si Sara? Bakit papanagutin si Sara, di ba? Sa totoo lang, kung yung lingwaheng bakit ninyo sinisingle out si Sara? Di ba kadalasan ganun ang lingwahe ni Marcoleta? Doon nga sa issue ng confidential funds, ang sabi ni Marcoleta, bakit confidential funds lang ni Sara Duterte ang iniimbestigahan nyo? O di parang ganito rin lang, bakit corruption lang ni Sara ang iniimbestigahan nyo? O nga naman, lahat naman sila corrupt. So actually, ang gusto nilang mangyari dito, walang managot sa ginagawa nila. Ang pinag-uusapan na dito, ang lalaki na ng pundong nawawala sa bayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga dapat sana may managot na. Kung ngayon itong si Sara na napakagarapal na ang ginawa, imagine nyo, yung 612 million, niliquidate niya lang, napunta kay Mary Grace Piatos, napunta kay Oishi. Wala. Para sa Senado, wala yan.
Para sa Korte Suprema, wala yan. Mas importante sa Korte Suprema, sundin yung rules. Yung mga one year bar rule na yan. Ha? Wala. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang. Samantalang napakalinaw na dapat mas bigyan ng importansya yung pagpapanagot sa mga inaakusahan ng katiwalian sa bayan. Yung mga rules na yan, ng mga one-year bar rule, wala yan. Dapat magpailalim yan dun sa hangarin ng taong bayan na mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng bayan. Kung wala tayo dyan, kung wala nang nangyayari sa ganyan, wala na. Anong silbi pa? Ha? Oh, wala. Sa totoo lang. Imagine niyo ang mga pinag-uusapan na korupsyon sa bayan natin. Imagine niyo yan. Si Chis Escudero, 142.7 billion. Anong sabi ni Chis Escudero sa 142.7 billion? Barya lang naman yan. Bakit yung pinag-iinitan yung 142.7 billion ko? Barya lang yan. Mga kabunyog. Ilan ang napunta doon sa Bulacan ni Joel Villanueva? 12 billion. Ilan ang napunta doon kay Bongo? May nakalagay doon, 4. And in behalf of Bongo, 3 billion. Yan yun. Ganyan sila. Ang problema, wala sanang problema yan kung pera nila yan. Pera nating mamamayang Pilipino yan. And yet, ayaw nila ng pananagutan. Si Chis Escudero, pag pinag-usapan ang 142.7 billion, ang sabi niya, demolition job yan. Saka maliit lang naman yung 142.7 billion. Yan, mga kabunyog. Iyan na ang nangyayari sa atin. Ang nakakalungkot lang, dahil ang Korte Suprema sana, ang inaasahan natin, ang Korte Suprema, pag mga ganitong sitwasyon, ang Korte Suprema, ang nagliligtas sa bayan. Hindi. Hindi ang Korte Suprema ang nagligtas sa bayan. Siya pa nga ang naging kasangkapan sa ganito. Kung wala yung desisyon ng Korte Suprema, pipilitin ng mga senador na ang dahilan ng pag-dismiss nila ng impeachment ay yung argumento ng defense. Ano yon? Yung mga argumentong sinulat sa defense ni Sara, yun ang gagamitin ng mga senador. Ay medyo garapal yun. Kaya dito kumbaga, swabe. Swabe kasi dinismiss ng Korte Suprema, unconstitutional yung impeachment, yun ang ginagamit ngayon ng Senado. Di ba? Yan yun. Kaya lang, Nung mga may nagsasuggest na i-abolish na ang Senado, Ano pa bang purpose itong Senado na ito? Kasi supposedly, ang intention ng konstitusyon sa isang Senado is pangalagaan ang ating national interest. At ang national interest natin is to make sure na accountable yung mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Mukhang hindi na ginagampanan ng Senado yung trabaho nila to nag-command ng Constitution and to protect our national interest. Kaya after nitong trial, kailangan pa isipan natin, kailangan pa ba itong Senado na ito? Kasi parang hindi na ginagawa. Ang dami naman nananawagan na i-abolish yung Senado. Kailangan na rin natin pag-isipan yan bilang taong bayan dahil ang nakikita nating Senado ngayon, sadly, tamad at nag-aabogado para kay Sara Duterte. Hindi na nga kinakailangan ng abogado ni Sara Duterte kasi wala pa nga silang ginagawa. Yung mga motion, yung mga nagiging balakid sa impeachment proceedings which is our solemn accountability process, yung mga senador mismo. At saka naman nakakita rin yung mga judges na nagmo-motion. Saka naman nakakita rin yung mga judges mismo ang nag-aabogado at wala pa nga yung mga abogado dito. It's just sad, no? It's just sad and we are seeing a Senate na nagiging balakid sa hustisya at sa accountability. ang stand ko, sabi ko, wag. Wag. Kasi ang purpose ng Senado, check and balance yan sa House. Baka kasi yung House of Representatives ay maging abusado naman, i-check siya ng Senado. Pero ang nangyayari dito, hindi. Walang silbi itong Senado na to. Itong mga check and balance na to, wala to. Parang lumalakas ang panawagan ngayon, abolish the Senate. Ha? Ha? Parang lumalabas ngayon, abolish the Senate. Ako sana, nung nakaraan, ayaw kong ano dyan. Ayaw kong parang samahan yung panawagan na yan. Pero sa kaganitong kagarapalan ng Senado, at sa ganitong klase ng Senado mayroon tayo. Anyway, ang nai-elect naman dyan sa Senado, yung mga artista, yung mga walang alam. Wala, nakakahiya. Nakakahiya lang na Senado yan. Kung ang Senado lang sana ay mga katulad nung panahon, nila Aquino,
nila Rukno, nila Tanyada. Oh, yun, kagalang-galang yun. Nagiging ano talaga yun. Oh, nagiging check and balance talaga yon. Pero ito wala. Anong klaseng check and balance ito? Wala. Mukhang mas dumadami ang nananawagan, ha? Unicameral na lang tayo. Ibig sabihin, isang chamber na lang para isa na lang ang binabantayan natin. Ha? Minsan kasi, ang problema, Kamara. Oh, pero ngayon, ang problema, Senado. Garapal itong Senadong to. Ha? Ang Senate President. Ha? Ang yabang, arogante. Ha? Ang mga senador pa, mga katulad ni Jinggoy, mga katulad ni Padilla, mga katulad ni Marcoleta, mga katulad ni Lalito Lapid. Kagalang-galang ba yan? Kagalang-galang, mukhang tama na yung ano, bulis na Senate na lang tayo. Ha? Para isa na lang ang Kamara. Isa na lang na chamber, unicameral. Kaya lang mag-a-amend tayo ng konstitusyon niya. Ha? Mag-a-amend tayo ng konstitusyon niya. Alam niyo mga kabunyog, ang purpose bakit sana may Senado? Ang purpose ha? Ang purpose bakit may Senado? Ang dahilan yan, bakit may Senado? Kasi ganito ang concept. Yung yung Kamara, yung House of Representatives, ang rene-represent legislative district. Yung mga halimbawa, sa isang probinsya may 3 legislative districts, bawat district may congressman. So ang rene-represent ng congressman, yung representative, yung district niya. Oh. Pero pag rene-represent mo kayo kasi yung district mo, parokyal yon. Ibig sabihin parokyal, maliit na area. Yung pananaw mo, maliit yung teritoryo mo. Yung interest ng district mo, ang pinapangibabaw mo. Dapat mayroong chamber o body na ang tinitingnan national interest. Kaya nagkaroon ng Senate. Kasi ang Senate at large. So, ang mga nauupong senador, kahit halimbawa si Rapat, si Chis Escudero, Bicolano, pero hindi Bicol ang rene-represent niya dyan. National. Kasi elected siya at large. Pangalawang purpose ng Senate, ang inaasahan, pagka nasa Senado ka, kagalang-galang ka. Parang noong panahon ng ancient na mga ancient civilizations, pag sinabi mong Roman Senate, yung Roman Senate, pag sinabing senador ka sa lumang lipunan ng Rome, ay kagalang-galang ka. Kayo yung mga wise, yung mayroong wisdom. Kaya nga, pag senator ka, parang ang wisdom mo, kagalang-galang. Kaya nga, ang ini-elect sa Senado, parang sila yung mga statesman, sila yung mga elders, sila yung mga may malawak na kaalaman sa lipunan, expert sila sa kanya-kanyang field. Hindi tulad sa mga House of Representatives na okay lang yun, i-elect nyo yung congressman sa district nyo, yung magre-represent ng distrito nyo. Pero pagdating sa Senado, wisdom, experience, yung grasp, yung gagap, grasp mo yung mga issue sa mundo at